Hi. Hello! Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Kristo, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Marahil po, nandito tayo para makinig ng tinatawag na salita ng Diyos. Hindi ko bang makita yung mga ngiti sa inyong mga labi na kumbaga yung attention natin nandito lahat. Huwag muna natin isipin yung mga problema sa bahay. Kaya po dato tayo dito sa isang sitas. Sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Kapitulo 6, versikulo 43 hanggang sa 49. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Maganda pong pakinggan. Ngayon, sino ba ang tinatawag na punong kahoy? Lahat tayo, dati, walang alam o tinatawag na mangmang. Nung dagdan tayo ng salita ng Diyos, ito na yung butil na itinanim sa ating katawang laman, na ang katawang ito ay lupa, galing sa lupa. Ngayon, nagkaroon ng ugat, nanampalataya. At pagkatapos doon, umusbong yung ating pananampalataya. Ibig kong sabihin, yung mga bunga nito, bawat isa sa atin may kanya-kanyang gawa. Ngayon, dito na makikilala ang punong kahoy, kung ang punong kahoy mabuti o masama, depende sa kanyang mga gawa. Kung halimbawa, ang gawa natin mapanglamang sa kapwa, yun ang punong kahoy, mapanglamang. Kung ang gawa natin mahabagin sa kapwa, mahabagin na puno yan. Kung tayo'y mapanglait sa kapwa, mapanglait na puno yan. Ngayon, i-distinguish muna sa doon yung mga mabubuting kahoy o punong kahoy at mga masasamang punong kahoy. Dahil ang mabubuti, hindi ibig sabihin na tayo lang ang kikilala sa ating sarili. Sapagkat ang nakakakita ng bunga natin, hindi tayo mismo, kundi yung nasa paligid natin. Dahil kung tayo magsasabi, mabuti yung bunga ginawa ko, ang tanong, nakita ba talaga ng ating kapwa yung mabuting bunga? Kasi kung tayo magsasabi, mabuti yung bunga natin, ang mangyayari yan, nagtataas tayo ng ating sarili. Hindi pwede yun. Kinakailangan yung kapwa natin ang makakita ng bunga na yan. Kung yan ba ay mabuti o masama. Yan, siyempre, kung mabuti yung bunga, sabi nga, ang masarap na bunga palagi pinag-uumpukan ng tao dahil gusto nilang matikman yun. Kaya ngayon, kung maganda yung bunga ng isang tao, lapitin niya ng mga tao. Siyempre, yung masama, alam ng masama, iba't lalapitan mo pa, di mapahama ka pa. Kaya po dito, sa sitas na ito, maganda po itong tingnan. Maganda po nating aralin, saan ba tayo panig? Kahit sabihin natin, nasa panig tayo ng mabuti, pero ang ginagawa natin, nasa panig ng masama. Hindi naman pwedeng sabihin, tayo lang yung magsasalita na mabuti ako. Kundi dapat, hindi lang ikaw, nakikita rin ng kapwa, yung kabutihan na yan na ipinapakita natin sa ating kapwa. Tayo pong lahat ay punong kahoy. Kung titingnan natin, halimbawa, puno ako ng santol, ikaw naman bayabas. Wala akong pakialam sa bunga ng bayabas. Kundi, ang pakikialaman ko, yung bunga ko, yung sarili kong mga gawa, kung yun ba ay nakalulugod sa Panginoon, ang mga tao ba ay nagpupuri dahil doon sa mga gawa na yun? Kaya kung titingnan po natin, dito sa sitas na ito, lahat tayo ay mga puno.
Lahat na umusbong ang pananampalataya, nagkaugat, tumibay na, nanatili na sa kanyang kinalalagyan, meron na po yan mga mabubuting bunga. At meron din yan masasamang bunga. Paano natin makikilala yan? Pagpatuloy natin. Sapagkat, bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga tao ay di magkakapaputi ng mga igos sa mga dawag at di makapagpuputi ng ubas sa mga tinikan. Ibig kong sabihin dito, hindi mo pwedeng i-divert yung gawa na kung masama talaga yung bunga, hindi mo pwedeng paputiin yung palinisin yung para lang mabago dahil masama talaga ang bunga. Hindi rin pwedeng sabihin na mabuti yung bunga, pasasamain natin. Kung masama, ay masama talaga. Kung mabuti, ay mabuti talaga ang bunga. Ibig sabihin, sumasanayon yun sa ating pagkatao. Bakit po? Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan sa kanyang puso. Ibig sabihin po pala, kung ano ang laman ng ating puso, yun po ang nagtutulak para gumawa tayo ng bunga. Ngayon, kung punong-puno ng kasamaan ng ating puso, ang ating bunga naman ay masamang bunga. Paninira, pagkutya, panlilibak, kung ano-ano pang mga bagay. Kagalitan, mga gawa na mula sa pita ng laman. Galing lahat yan sa puso. Saan ba nakaluklok ang Diyos dapat? Hindi ba dapat sa puso? Ibig sabihin, kung yan masasama ang gawa, wala pa dyan ang Diyos. Ibig sabihin, naririyan pa yung dati nating pagkatao ang sa makatuwing kasalanan. Ano ang kinakailangan para mapalitan yan? Reconciliation. Pagpapanumbalik sa Diyos, pagsisisi at pagbabalik loob, paghingi ng tawad. Kapag humingi tayo ng tawad, mapapalitan yung nandyan sa ating puso. Ngayon, patatawarin tayo ng Diyos at mayroon pang bonus yan, Espiritu Santo na mag-guide sa atin upang ang ating mga gawa hindi na makabalik tayo doon sa dati nating pagkatao. Kasi meron po tayong tinatawag na naturalesa. Hindi po naaalis yan. Dahil yan po ay inilagay mula pa nung maliit pa tayo hanggang sa lumaki. Kung bata pa lang, palasagutin na sa magulang hanggang sa lumaki yan, hanggang tumanda, palasagutin pa rin yan sa magulang. Hindi niya naaalis. Ito po yung kalaban natin sa ating sarili. May naturalesa tayong ugali. Ngayon, kung tayo po isinuko natin lahat sa Diyos, hindi na tayo nabubuhay sa ating sariling kalooban. Kundi, ipinauubaya na natin ang ating pagkatao sa Espiritu Santo. Sa makatuwid, ipinapakita natin ang pag-ibig sa ating kapwa, pag-ibig sa kaaway, ininadalangin yung nagsisiusig sa atin. Yan na yung mga bunga. Ibig sabihin, pantay na tayo tumingin sa kapwa. Wala nang kalaban, walang kaaway, kundi lahat ng yan, kung tayo gumagawa ng mabuti, dapat ang naisin natin, sila rin ay mapabuti. Hindi tayo lang. Dahil po dito, ang isang tao na mabuti, sabi, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng puso. Kung mabuti yung bunga, mabuti yung ating ginagawa, ibig sabihin, mabuti yung ating kalooban, yung ating puso. Gumagawa siya ng kabutihan. Dahil doon mismo nanggagaling yung ating mga mabubuting gawa sa ating mga puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kayamanan sa kasamaan ng masamang kayamanan. Ibig sabihin, kumukuha din sa kayamanan ng kanyang puso na walang iba. Ito po yung pagmamalaki, pagmamapuri, kataasan, katanyagan, lahat ng yan ay pita ng laman.
Yun po yung magpapahamak sa atin. Iyon na po yung sinasabi kong naturalisa. Kaya po kung titingnan natin, huwag natin sasabihin, mabuti akong tao. Tanungin natin ang ating kapwa. Sila po ang gawin nating salamin sa ating pagkabuhay. Hindi ba kapag tinitingnan natin ang ating sarili, kung tayo'y ayos na ba ang buhok natin, tumitingin tayo sa salamin. Yung ating kapwa ang gawin nating salamin. Ano yung sinasabi ng ating kapwa sa ating sarili? Upang sa ganun, kung meron man mga problema na hindi na kailangan pang ayusin, matanong na natin sila habang may panahon pa, kinakailangan mawala na yung masamang pagtingin sa atin ng ating kapwa. Yun po yung importante. Dahil kung masamang kalaman naroon yan sa ating puso, hindi talaga matitigil yung paggawa ng masama. Pero kung mabuting puso ang naroon yan sa ating kalooban, mabubuting gawa naman ang magiging bunga. Kaya kung titingnan po natin, ibig po pala sabihin, bawat isa sa ating mga tao ay lumalarawan sa isang puno. Parehas tayo may ugat, parehas tayo may dahon, may sanga, na kapag usbong ng maayos, parehas tayo malulusog. Ang tinitingnan dito ng Diyos, yung mga bunga na ating ginagawa sa ating kapwa. Kaya kung titingnan po natin, merong sinabi dito, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Ngayon, kung ang naririyan sa ating puso, pag-ibig, mawawala din yung kataasan. Mawawala din yung kagalitan. Mawawala din yung puot. O pagiging makasarili, mapag-imbot, o kung ano-ano pa man mga masasama. Dahil, kung papaliwanag natin sa ibang termino ng Tagalog, kung anong upang bibig, siyang laman ng bibig. Sa kasaganaan ng kanyang puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Kaya kung masama ang puso, puro mura ang lalabas dyan. Mga panlibat, pagkutyan. Pero kung mabuting puso ang naririyan, kapag may ginawang masama ang kapwa, huwag yung brad, masama yan. Dapat ganito ang gawin mo. Parating may ideya. Dahil punong-puno ang kanyang puso ng kabutihan sa kanyang kalooban. Pag may nakita mali sa kapwa, itinutuwid, brad, hindi yan. Hindi mo dapat ginawa yan. Pero kinakailangan, gawin mo, sasabihan mo. Hindi pwedeng nakita mo na, ikikwento mo pa sa isa, paninira na yun. Dapat, doon mismo sa tao na nakitaan mo. Dahil nga may sinasabi, tayong lahat, sinabi ko kanina, may bad side, may good side. May alitigtigin tayo ng laman, may Espiritu Santo rin nandito yan. Alin ba yung nagiging pamor doon? Mas lamang na ating ginagawa. Yung Espiritu Santo, yung nasa niya, o yung pita na laman na ating ginagawa. Dahil nasa gitna po tayo. Ngayon, kung alin doon yung mas higit na binibigyan natin ng pansin, papunta doon ang kalagayan ng ating kaluluwa. Kaya, kung napagbibigyan natin ang kaluluwa ng Espiritu Santo, papunta yun sa buhay na walang hanggan. At kapag napagbibigyan naman natin ang pita ng laman, yung kaluluwa natin, mahahatak yun papunta doon sa kapansakan. Kaya, ang tanongin natin yan, alin ba ang nilalakaran natin papunta yung kaluluwa na naririyan sa ating kaluluwa? Kaligtasan ba o kapahamakan? Siyempre, ang gusto natin kaligtasan. Ngayon, ipaubaya natin lahat sa Espiritu Santo. Siya ang magdidikta, siya ang magbibigay sa atin ng mga karunungan. Sapagkat wala po tayong kakayahan. Kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. Sabi nga, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya kailangan connected sa ating dahilan, Panginoon.
Jesucristo. Bakit po? Sabi pa po dito, at bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon? At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Dito po, ano ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon? Ang lahat pala ng tumatawag ng Panginoon, dapat magpakatotoo sa kanyang sarili. Tumatawag tayo ng Panginoon. Meron siyang mga aral na iniwan. Lakaran natin yung aral na kanyang itinuro sa atin. Sapagkat, hindi ibig sabihin, halimbawa, nangangaral ako ng Ebanghelyo. Hindi ibig sabihin, sabi nga, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu kundi inyong subukin. Kanino bang espiritu? Espiritu ba ng iba? O espiritong nag-uudyok doon sa nagsasalita? Ang sasabi natin, yung espiritu na nag-uudyok sa atin. Bakit po? Dahil, kung ang ating dakilang Panginoong sa ituksoy, gumamit siya ng sitas, na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, nakasulat. Anong ginawa naman ni Satanas? Dinala siya dun sa mataas na kalagayan. Magpatihulog ka, sapagkat nasusulat din naman. Siyang magbibigay sa inyo ng mga anghel upang ingatan ng iyong mga paa na huwag matisod sa isang bato. Ibig sabihin, kahit para si Satanas, marunong din magbasa ng kasulatan. Kaya, yun ang susuriin natin. Hindi pwede sabihin natin, marunong na tayo mangaral ng Ebanghelyo sa Diyos na. Hindi po. Depende pa rin sa gawa. Dahil, yun po yung pagkakakilanlan. Kung bayabas ang puno, dapat ang bunga niya bayabas din. Hindi pwedeng ibang prutas ang maging bunga niya. Kaya kinakailangan maunawaan ng bawat isa sa atin na lahat po tayo tumatawag ng Panginoon. Parang may hinanakit. Tinatawag ninyo kung Panginoon, Panginoon. Hindi nyo naman ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Nakikita po yun ng ating dakilang Panginoon. Kaya ang dapat natin gawin? Mag-reconcile, humingi ng tawad, sumunod sa kanyang kalooban. Yun po yung pinaka-importante. Yung mga aral o kanyang mga iniutos na iniwan niya sa atin na siya natin dapat nalakaran. Sa totoong pamumuhay po kasi, mga kapatid, nadadaig po tayo ng kasamaan. Yan po ang katotohanan niya. Dahil, pagkaminsan, oras ng Ebanghelyo, wala naman sa loob. Paano natin nalalaman na nakasuko yung ating kalooban sa Diyos? Dahil, ang Ebanghelyo po ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Ito yung pagkain. Dito tayo kumukuha ng lakas ng mga ideya na para magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yung salita ng Diyos. At ito rin ang naglilinis ng ating maruming puso. Sabi niya, sa pamamagitan ng salitang aking sinalita, kayo ay malilinis na. Ibig sabihin, nililinisan pala ng salita ng Diyos ang ating buong pagkatao. Kaya po, kinakailangan ang pagsunod. Kung wala ka sa loob ng templo, ibig sabihin niya, hindi ka nagpapasakot sa tinatawag na salita ng Diyos. Diyos sa kanyang salita yun, hindi sa tao. Ngayon, hindi ba ka tumatawag tayo sa Panginoon? Lumalapit tayo sa Kanya. Anong sabi niya? Ang bawat lumalapit sa atin,
at pinakikinggan ang aking mga salita. Siyempre, saan ba tayo lalapit? Pwedeng sa templo, mula tayo doon sa malayong lugar, lumapit tayo sa kanya gamit ang templo. Ang lumalapit sa akin, nandito na tayo sa templo, nakalapit na tayo. At pinakikinggan ang aking mga salita, nakikinig tayo ng Ebanghelyo. At ginagawa, hindi pala pwedeng pumunta ka lang dito, nakinig ng Ebanghelyo, tapos wala na. At wala na reaction sa katawan. Dapat po pala ginagawa, ina-apply sa ating totoong pagkabuhay yung salita na ating napapakinggan. Ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Mapapasahalin, anong katulad kaya? Yung tao na lumapit ka sa Diyos, nakinig ka ng Ebanghelyo, in-apply pa niya sa kanyang totoong pagkabuhay. Siya ay tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay, nahumugay, at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato, at nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na iyong napitinakilos sapagkat natitirik na mabuti. Ibig kong palang sabihin, lumapit tayo sa templo, nakinig tayo ng Ebanghelyo, in-apply natin sa ating totoong buhay, connected na para tayo dun sa pundasyon na walang iba si Kristo. Kahit tumating yung unos, mga pagsubok, suliranin, problema, karamdaman sa ating buhay, hindi po tayo matitinan. Paano kung halimbawa, totoo, palagi naman pupunta ng templo, palagi naman nakikinig ng Ebanghelyo, ina-apply naman sa ating pagkabuhay. Nung dumating yung pagsubok, binigyan ng lagna, sa halip na lumapit sa ating dakilang Panginoon, humingi ng tawad, napunta sa doktor. Hindi ba tinalikuran natin siya? Pagsubok lang yun. Pamamaraan yun para malaman kung hanggang saan na ang level ng ating pananampalataya sa Kanya. Natalo na naman tayo sa aral ng sanlibutan. Umaalala natin yung mga bata pa tayo. Meron pa nga yung puzzle, kunik na dapat. Mag-aaral, ikukunik. Saan ba pumupunta ang mag-aaral? Sa paaralan. Ang may sakit, saan ba pumupunta? Doktor. Ngayon, may kondisyonin yun. Ngayon, itinuro na sa atin yung aral. Kapag kasalanan, reconciliation, lalapit sa Diyos. Ikaso bumalik, naalala muli, pag may sakit, doktor. Ano ba ang kakayahan ng doktor magpagaling? Sa katanungan. Sino ba ang tagapagpagaling? Hindi ba Diyos lang? Sino ba ang nagpapatawad? Diyos lang. Kasi ang nangyayari, pupunta sa doktor, pag critical na, napunta na sa ICU, saka naluluho doon sa malaking cross, nakatabi ng intensive care unit. Katabi niya ng operating room. Hihingi na ng tawad. Huli na. Kung inuna agad, lumapit sa Diyos, pwede pang i-extend ang buhay dahil Diyos lang po ang nakakaalam kung hanggang saan ang sukat ng ating buhay. Paano pa pagagalingin yan? Punong-puno na ng chemical ang katawan. Sirang-sira na ng mga antibiotics at kung ano-ano pa man itinalat yan sa ating mga ugat, wala na, useless na. Ano na lang gagawin yan? Nung lalapitan ng tari, ibigyan na lang ng sabi-sabihin ko, uulyuhan. Dahil oras na. Wala nang magagawa. Kaya kung tayo po ay nakatanim sa ating isip, na yung ating pinakahalingin niya ng pundasyon, nakapatong sa bato sa matatuwid pagay sa ating dakilang Panginoong Hesus Kristo, marahil nalihis lang tayo ng landas
nagkamali, ito yung palo na ipinagkaloob sa atin. Masakit. Kapagkat iniibig ng Diyos ang kanyang itinuturing na anak. Kaya kinakailangan kung papaano ang trato ng ama sa anak na pinapalo, ganun din ang ama. Pinapalo yung itinuturing na anak. Tayo po yun ang mga nagsisuko sa kanya. Kaya kinakailangan, kilalanin natin yung ating kinalalagyan. Nakatayo ba tayo? Nakapundasyon kay Kristo? Nakatayo ba tayo? Sumusunod tayo sa aral ni Kristo. Nakatayo ba tayo? Hindi lang natin siya tinatawag na Panginoon. Hindi lang natin siya pinakikinggan. Kundi dapat isinasagawa din natin ang kanyang mga aral. Ito na yung paglalagay ng pundasyon sa bawat isa sa atin. Kaya po kapag napapahamak, nadadala sa mga tukso, pagsubok, marahil wala sa tamang pundasyon. Saan siya maitutulad? Datapwa ang lumirinig at hindi ginagawa ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa. Ibig sabihin, wala noong bato. Hiwalay kay Kristo, lupa lang yung tinayuan. Hinukay niya yung lupa, ibinaon yung haligi, yun lang. Tapos gumawa na siya ng bahay. Kinakailangan pala may bato. Ilalagip natin sa ating pananampalataya si Kristo. Na tayo yung haligi na yun, dapat nakapatong sa ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Matibay po yun. Dahil, sabi ng ating dakilang Panginoon, kung kayo'y hiwalay sa atin, wala kayong magagawa. Kahit ano pang gawin natin sa ating sarili, kung wala si Kristo, yes. Kaya kinakailangan kalakip si Kristo, yung aral niya, ginagawa natin, yun po yung pinaka-importante sa ating buhay. Anong mangyayari? Nakatayo sa ang bahay sa lupa na walang patibayan. Dapat sa iyon ay hinampas ng agos at pagdakay ng iba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yan. Ngayon po, paano natin ito mapagkikilala sa ating kalagayan sa loob ng isang iglesia? Tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos para pagsama-samahin sa templong ito. Tayo pong lahat ay tinuruan ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tinuruan tayo ng itayo sa ibabaw ng pundasyon kay Kristo. Ngayon, bakit may mga kapatiran tayo na dumaan lang yung pagsubok, ginamit lang yung kapatid, nasaktan yung kalooban na wala na sa templo? Ito na yung mga tao na dumanas ng pagsubok dahil hindi nakapatong sa ibabaw ng bato. Umayaw na, hindi na nakita o hindi na dumadako sa templo. Huwag natin iisipin, matibay na ako, matag na ako. Kasi kinakailangan po dito, application. Isasagawa natin yung ating sinumpaan sa ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, hindi ba nagtayo ang bahay na yan sa ibang bahagi na nagtayo ang tao yan tapos hindi niya napatapos, hindi ba magpapasimulan ko tiyain? Kaya kinakailangan, mula nung makilala natin si Kristo, maunawaan natin ang kanyang aral, nag-establish tayo ng isang haligi, isang bahay, isang pundasyon na katayo doon sa ibabaw noon kay Kristo. Tayo na po yung mananampalataya. Kinakailangan, anumang dumating sa ating buhay, paninira man yan, masakit man sa mainingaw, anumang bagay, na pangapagputya o paninira, ipagpatuloy lang natin. Hindi naman sa tayo sa tao na lupa, sa Diyos. Mapalad tayo, kung dumanas doon, nandito pa rin nakatayo. Ibig sabihin, nakita natin yung katibayan na yan, nakapatong doon kay Kristo. Kaya kahit na anong paninira, anong bagay na naririnig natin, minsan, pinanghihinaan tayo ng loob, pero
nandito pa rin nagpapatuloy, yun po yung mga tao na naging matatag, naging matibay dahil nakakunik sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya yung haligi na yan, titingnan natin yung pinakailalim. Ano ba yung nasa ilalim ng haligi na yan? Bato o lupa? Kung sa sarili lamang natin tayo magsisiasa, wala. Lupa, tayo yung lupa na yan. Na parang nagsasabi tayo, ganito, ganyan, Panginoon, Panginoon, kung wala yung bato, hindi nakapag yung bato na yun si Kristo. Hindi po titibay ang ating pananampalataya. Kaya po, dito, itinuturo sa ating dalawang uri. Halimbawa, sa isang punong kahoy, ano yung bunga, yung resulta ng ating ginagawa, doon ang pagkakakilanlan sa atin. At ang pangalawa, yung bahay, na tayo po dapat nakapatong sa ibabaw ng pundasyon sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Kaya kung titingnan natin, may kanya tayong sariling bahay, may kanya-kanya tayong sariling punong kahoy. Ano ang bunga nakikita ng ating kapwa? Kapag dumarating naman yung mga pagsubok, kung mabuti, yung pagkakatirik na yun, nakapatong sa ibabaw ng bato, hindi po yan makakapit. Magtatagumpay po yan. Ay salamat sa Diyos kung tayo po ay lahat ay nagtatagumpay sa mga pagsubok na yan, sapagkat nasumpungan na natin si Kristo na siyang patibayan ng ating pananampalataya. Siguro ganyan lang ang pakikibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karainan man, idalangin po natin lahat na ipagkaloob sa atin. Kailangan i-apply din natin yung aral natin napakinggan ngayon, bitbitin natin, i-apply natin sa itong buhay, sa pakikitungo sa ating kapwa para makita ang bunga ng ating mga ginagawa. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos. Bye.